Eunice Sanchez Pove. Wag mo nga akong sinusuway, Eunice, kung ayaw mong ibalik kita sa pamilya mo. At ilayo sa'yo ang anak natin na si Isaac, and don't you dare tell this to my parents. Remember, you ruined my life first, so I'll ruin your life too, and make it miserable like a hell, you bitch. Walang ibang bukang bibig ng asawa ko na hanggang ngayon ay naka-echo pa rin sa pandinig ko sa tuwing umumuwi siya ng bahay namin. I never imagined being in this situation for a one-night mistake that I don't even understand how it happened. Hoy, nakatulala ka na naman dyan, nag-away na naman kayo ni Luther, no? Sabi ko naman kasi sa'yo na iwanan mo na siya para hindi ka na niya masaktan. Pero halos lahat na lang kasi ng mga payo at mga sinasabi ko sa'yo ay pinapalabas mo lang dyan sa kabilang tenga mo. Hays, ang tigas talaga ng ulo mo, Eunice. Sabay mahinang pitik ni Elena ng dalawang tenga ko. Ouch! Hindi naman kami nag-away ni Luther. Iniisip ko lang kasi ang gaganapin na fashion show natin sa New York next week at kung sino ang magbabantay sa anak ko pagdating natin doon. Alam mo naman na 2 days lang ang rehearsal ng mga models natin and then after that ay fashion show na. Ganon kabilis. Kako sa kamarahang hinawakan ang dalawang tenga ko na pinitik ni Elaine. Pasensya ka na, napitik ko tuloy ang tenga mo, ang tigas kasi ng ulo mong babae ka eh. Ani Elaine at nag-peace sign sa akin. It's okay, hindi naman masakit. Medyo lang. Sagot ko at muling naupo. Anyways, dadaling ko na lang ang yaya ng anak kong si Isaiah para siya na muna ang magbantay sa mga anak natin habang busy tayo sa fashion show. Sabay abot ni Elena ng mga fabrics na kailangan namin sa paggawa ng mga dresses today. Umiti naman ako sa kanya at nagpasalamat. Thank you talaga, Elaine. Hindi ko talaga alam anong gagawin ko kapag wala ka. You're always welcome, Eunice. At saka sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo lang din naman, Elaine said. At sakto naman na tinawagan ako ng daddy ni Luther at sinabi niyang sunduin ko raw ang asawa ko sa police station dahil nakipag-away na naman daw. Pinakaayaw pa naman ng daddy niyang si Mr. Lucas na makipag-away si Luther. Isa kasi siyang retired colonel kaya nire-respeto siya sa lugar namin. Nakabaliktaran naman ng anak niyang basagulero at walang modo na may pusong bato. Mabilis kong kinuha ang susi ng kotse sa bag ko at nagpaalam kay Elaine. I need to go. Bukas na lang ulit ha. Alright Eunice, mag-ingat ka. I will, ikaw din Elaine. Sabi ko at pagkatapos ay nagmamadali na akong lumabas ng boutique at kaagad na pinaandar ang kotse ko para pumunta ng police station. Police Station, Luther Villarreal Povim. How long are you gonna be like this? Wala ka na ba talagang balak na magbago at tumino, Luther? Damn it, may asawa at anak ka na. Walang ibang sumbat ni Dad kasi daw may asawa at anak na ako. Sila lang naman ang may gusto sa babaeng iyon. That's why they forced me to break up with my girlfriend Monica to marry Eunice. Tapos ngayon gusto nila na magbago ako. Pwes, iyan ang hindi ko hahayaang mangyari. Inis kong na naikuyom ang dalawang kamay ko at napatingin kay Dad na para bang gusto kong magwala at manuntok na lang ng kahit na sino rito sa loob ng police station dahil sa mga binitawan niyang salita. Dad, matagal na akong nagbago since you forced me to marry Eunice. Kaya wag niyo akong sisihin dahil kagagawa ninyo rin naman kung bakit ako nagkaganito ngayon. You still made a mistake that night. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya ng asawa mo? At ng mga tao sa lugar natin na ganyan kita. Pinalaki ng tumikim lang ng tumikim ng mga babae at kapag nabuntis mo, tatakbuhan mo na? Reputasyon ko at ng pamilya natin ang nakasalalay sa pagkakamali mong iyon. Luther, kaya hindi mo ako masisisi kung bakit pinaghiwalay ko kayo ni Monica at piniling pakasalan mo si Eunice. And you should be proud of your wife dahil mabait siya at masipag na babae kaya alam ko na hindi kami nagkamali ng mommy mo sa pagpili sa kanya para sa'yo. Proud na sabi ni Dad at saka ininom ang Starbucks coffee na dala ni Mom. Napahimas na lang ako sa baba ko at bahagyang ngumisi kay Dad. Yes, your reputation as a retired colonel at ang pinakaiingatan mong pangalan nating mga Villarreal. Bulyaw ko at kaagad na napalingon sa kadadating na si Eunice.
Mom, Dad, where's my husband? Stop calling me your husband because I'm not. In papers, yes, but in real life, that's a big no-no for me. Sigaw ko kaya halos lahat ng tao sa loob ng police station ay napatingin sa aming dalawa. Pero wala akong pakialam dahil totoo naman ang lahat ng sinabi ko kay Eunice. I know hindi ko makakalimutan. Mahinahon na wika ni Eunice bago niya ako inalalayan papasok sa loob ng kotse niya. Nakita ko naman nilapitan siya ni Dad at kinausap. Salamat Eunice at pasensya na rin sa anak kong walang modo. Narinig kong sabi ni Dad sa asawa ko. It's okay Dad, sanay naman na ako sa ugali ni Luther. Basta Eunice, kapag may ginawang masama si Luther, sa'yo ay huwag kang mag-atubuling sabihin sa amin iyon ng Daddy Lucas mo. Sabat naman ni Mom. Okay po Mom, kayo po ang unang makakaalam. Alright Eunice at ingat sa pagmamaneho. I will po tita, thank you po. Sagot ng asawa ko bago niya pinaandar ang sasakyan, habang ako naman ay rinding-rindi na sa pagmumukha kinabuksan. Good morning, Mommy! Tumatakbong bati sa akin ni Isaac na sobrang cute sa suot niyang uniform. I already emailed her teacher Ophelia na isasama ko ang anak ko sa New York para sa gaganapin na malaking fashion show ng team namin doon. To endorse our new clothing designs na ginawa naming dalawa ni Elaine. Good morning din anak. Nakangiting yakap ko sa kanya at pagkatapos ay nilagay ko na ang lunchbox sa loob ng bag ng anak ko. Good morning son, how's your day? Nakangiting wika naman ni Luther sa anak namin at kaagad na lumapit siya sa akin para halikan ako sa pisngi. Great! What an actor in front of our son. Bravo! Kaya naman bago pa maupo ang asawa ko sa tabi ko at ipakita na masaya kaming pamilya sa harapan ng anak namin, ay tumayo na ako at inaayos ang mga gamit ng anak ko. Let's go Isaac, baka malate ka na sa school mo. And after I say that to our son, ay isang matalim na tingin ang gumuhit sa mga mata ng asawa kong si Luther. Pero hindi ko na lamang binigyang pansin yon. New Jersey, Monica's Wayne Pov. Are you sure about this, Monica? You know he's married kaya wala ka ng laban sa babaeng iyon, tutuloy ka pa rin ba? Nag-aalala na tanong ng best friend kong si Maggie bago niya ako i-book ng ticket online na papuntang Pilipinas. Yes, super sure. Kasal lang sila sa papel, hindi niya mahal si Eunice dahil ako lang mahal ni Luther. Wika ko na sinangayonan naman ng best friend kong si Maggie. Okay, hindi na kita pipigilan pa. Basta mag-ingat ka na lang doon. At kapag alam mong talo ka na, ay bumalik ka na lang dito dahil marami pang walang sabit na lalaki ang magkakagusto sa'yo dahil maganda ka, tandaan mo yan. Sabay yakap ni Maggie sa akin.